Isang umaga, maliligo nga sana ako. Nang may bigla ako naalala sa sinabi sa akin ni Kappa Girl. Dahil nga matalino siya at honor siya, marami siyang alam. Sinabihan nga pala niya ako na maglagay daw ako ng halaman dito sa banyo. Maganda ilagay ko nga daw ng halaman dito. Ay peace lily na halaman o kaya snake plant. Kasi yung dalawang halaman na daw na yun, ay maganda ang nagagawa. Saktong-sakto nga lang dahil dumating to order kong paso. Galing pa sa ibang bansa. March 9 ko pa to in order, ngayon lang dumating. Tapos siya, di ba ang cute? Magiging kamukha niya yung Pokemon na si Odys pag naglagay tayo ng halaman. At sakto, snake plant pa naman ang ilalagay natin. Kaya naman eto nga, lumabas na ako ng bahay. Kumaan din naman kasi ako sa pagiging plantito era, kaya meron akong mga halaman dito. Ito nga pala yung snake plant ko. Gupit-gupit at piglaroan lang ng mga bata. Dito marami pa akong halaman yung mga gumagapang. Hindi ko nga lang alam kung anong pangalan. Pero dahil snake plant sinabi ni Kappa Girl, ito snake plant ang ilalagay natin. Ito nga nang dinudukot ko ng isang halaman. Grabe sumama yung lupa. Tatlo na pala sila na magkakadikit. Buti na nga lang at eto nahiwalog ko yung isa. Siyempre makakadikit, huwag niyo kakalimutan yung ugat ha. Ayan o, cute niya, kamukha na kanya si Odie. Ngayon naman ilalagay naman natin to ng lupa. Nilagay ko nga palang lupa, kung saan ko siya kinuha. Para sure na mabubuhay siya o di ba makakadikit, sobrang cute. Bago ko nga para to ilagay sa banyo, ililinisin muna natin. Bali dito nga pala sa likod ng bahay ko, saan yung mga halaman ko. Nagpalagay talaga ako dito ng gripo para pag magdidilig ako, dito na lang ako kukuha. O di ba sabi sa inyo sobrang seryoso ko ng plantito era ko eh. At ito na nga siya makakadikit, nalinis ko na nga pala. Grabe yun, sobrang cute na niya. Eto nga, excited na ako bubalik ng banyo para mailagay na. Ito nga pala siya inalagay sa taas ng lagayan ng tissue. Kaya maglala matibay at hindi malalaglag. Ito nga pala nagagawa ng snake plant. Kaya na lang bahala mag-Tagalog, English kasi eh. Tito Dong, saglagay ka na ng halaman sa banyo? Oo kapag ito, di ba ikaw nagsabi maglagay ako ng snake plant sa banyo? Oo, Tito Dong, sa pinag-aralan namin sa school. Okay, Tito Dong, para hindi ko na yan kunin at dalhin sa school. Eto, meron akong paso at lagay mo dito, dadalhin ko sa school. Okay kapag tara. Isang umaga, may nag-message nga pala sa akin ang sabi niya, Kuya Dugs, pahingi naman po ng parlor beads kahit isa lang. Eto nga o sakto, may nagpadala na naman sa atin ng bagong parlor beads. Hindi lang isa, kundi dalawa. Grabe, halos straight isang linggo. Halos araw-araw tayo nakatanggap ng bagong set ng parlor beads. May nag-comment nga din pala, hindi naman daw sikat o kilalang Pokemon yung mga ginagawa ko sa parlor beads ko. Kaya naman ng free time ko, gumawa ako ng mga Pokemon na kilala nyo. Eto, si Charmander, si Charmeleon, at saka si Charizard. Tapos ngayong umaga lang, ginawa ko nga pala ito si Bulbasaur. O ano, imposible din nyo kilala yan, kilala nyo yan, di ba? Total na simulan ko na nga palang gawin si Bulbasaur. Tatapusin na rin natin, gagawin natin si Ivysaur at saka si Venusaur. Eto nga, tig-refill na ako, kaya tara, buuin na natin. Habang binubuo ko nga pa sa Ivysaur, ay masasabi ko lang na medyo slate na mahirap. Kasi gawa ng dahon at bulaklak niya, maraming pasikot-sikot. Pero syempre dahil medyo expert na tayo sa pagbabuo ng pearl, kahit mahirap, ay kakayanin natin. Ito nga, finish na agad. Kaya naman tinipan ko na agad at binaliktad. Pinutungan ng parchment paper at pinalansya. O diba, finish na agad at ito ang result. Tingnan nyo, napakaganda ni Ivysaur. Hindi na natin papatagalin, next na agad natin si Venusaur. Kapag pala medyo mahirap yung bubuoy natin, ay medyo nakaka-challenge. At saka hindi pagod ang nararamdaman ko, kundi para sa pisyating. Kasi basta makuha ko lang tama yung outline, sobrang sa pisyating sa feeling. Ito, tapos na ako sa outline, kaya nagko-color na lang ako. At saka sobrang nakaka-enjoy, lalo na kapag gusto mo itong ginagawa mo. Buti na lang talaga na uso tong parlor beads kasi sobrang gandang libangan. Ito nga makakadikit, tapos na agad. Kaya naman tinipan ko na pala ito ng dalawa. Make sure na nakadikit lahat bago ko binaliktad. Patungan ng parchment paper at plancha. At ito na ang result. Grabe makakadikit, ang ganda. Perfect ang pagkakagawa ko, sobrang smooth at walang kabutas-butas. Kahit malayo yung bloom, recognize mo sila. Pag mas malapit naman, mas ma-appreciate mo yung ganda nila. O di ba makakadikit, sobrang ganda nila, sobrang cute. Sa isang upo lang, 3 parlor beads nga pala ang nagawa ko. Sobrang worth it at nakakatanggal ng pagod. So mga kadikit, sa tingin nyo, sino o anong next natin bubuuin? Tsaka tanong ko lang, gusto mo rin ba ng parlor beads?